Ano ang gagawin mo kung ma-stranded ka sa gitna ng napakalamig na kabundukan? Makasurvive ka kaya? Halika at panoorin natin ang recap true story ng pelikulang Society of Snow na pinalabas noong 2023. October 1972, sa Montevideo, Uruguay. Ang Old Christians Club rugby team ay nasa crucial na do-or-die competition sa larong rugby, at sila ay natalo. Pero, okay lang. Mas excited pa sila sa nakatakdang competition nila, sa rugby team ng Old Boys Club, sa kalapit na bansang Santiago, Chile. Para sa kanila, hindi lamang kasi ito isang rugby tournament, kundi adventure travel din kasama ang buong team, mga kaibigan at mga kapamilya. Ang Uruguayan Air Force Flight 571, isang short-red twin-engine turboprop aircraft, ang maghahatid sa kanila papuntang Chile. Sa kabuuan, nasa 45 passengers ang lulan nito. Kabilang dito ang 19 na student players ng Old Christians Club rugby team, na sina, Team Captain Marcelo Perez, Gaston Costumol, Alexis Hunay, Guido Magri, Julio Martinez Lamas, Daniel Maspons, Gustavo Coco Nicolich, Arturo Noguera, Enrique Platero, Daniel Shaw, Carlos Paz Rodriguez, Roberto Canessa, Roy Harley, Roberto Bobby Francois, Nando Parado, Antonio Tintin Vicentin, Gustavo Zerbino, Jose Pedro Algorta, at Francisco Panchito Abal, ang kanilang best player. Kasama din ang kanilang team physician na si Dr. Francisco Nicola, at ang asawa nitong si Esther Horta Perez de Nicola, si Mrs. Eugenia Dolge Daidog de Parado, at Susana Parado, ang ina at kapatid na babae ni Nando Parado. Makakasama din ang mga students na sina, Nuno Tercati, Rafael Ecavaran, Carlos Valeta, Ferindo Vasquez, Felipe Macquarian, Juan Carlos Menendez, Diego Storm, Alfredo Pancho Delgado, Daniel Fernandez, Jose Coach Luis Enciarte, Alvaro Mangino, ang magpinsang Adolfo Faito at Eduardo Straub, si Ramon Mancho Sabela, at si Javier Methol, kasama ang kanyang misis na si Liliana Navarro Petroglia de Methol. At si Graciela Augusto Gumila de Mariani, na nakisabay lamang para umattend ng kasal. Si Colonel Julio Cesar Ferrodas, ang pilot in charge. Katuwang niya ang kanyang co-pilot na si Lieutenant Colonel Dante Hector Lagurara. Ang kanilang aircraft navigator, si Ramon Martinez. Ang aircraft mechanic na si Sergeant Carlos Roque. At si Joaquin Ramirez, ang kanilang flight attendant. October 12, 1972. Ang schedule ng kanilang paglipad mula Montevideo, Uruguay, papuntang Santiago, Chile. Mula sa Carrasco International Airport ng Uruguay, ay nagpalipas muna sila ng buong magdamag sa Mendoza, Argentina, dahil sa bagyo sa may Andes Mountains. Ang pinakamahabang continental na bulubundukin sa mundo. May saklaw itong sukat na 5,530 miles ang haba, 200 hanggang 700 km ang lapad, at may average na humigit kumulang sa 13,123 feet na taas. Sa lawak, nasasakop nito mula hilaga hanggang timog ng 7 bansa sa Timog Amerika. Ang Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, at Argentina. Kinabukasan, October 13, sa ganap na 2:18 p.m., tinahak na ng Air Force Flight 571 ang himpapawid. Lumipad ito patimog patungo sa radio beacon ng Malargyo, isang lungsod sa timog kanlurang bahagi ng lalawigan ng Mendoza. Ang trainee pa lang sa lugar na si Lieutenant Colonel Dante Hector Lagurara, ang may hawak ng control ng eroplano. Nagradyo siya sa Malargyo Airport, upang ipaalam ang inaasahan nilang pagtawid sa 2,515 meters na taas ng Planchon Pass, sa ganap na 3:21 p.m. Ang Planchon Pass, ay ang air traffic control handoff point sa pagitan ng Chile at Argentina. Dahil sa makapal na ulap, hindi makumpirma ng mga piloto ang kanilang lokasyon, gamit ang dead reckoning. Umasa lamang sila sa radio navigator kausap ang Planchon Pass, na hindi din sigurado sa saktong kinaroroonan nila. Sa 3:21 p.m., ilang sandali matapos tumawid sa Planchon Pass,
inabisuhan ni Lagurara ang mga air traffic controllers, na sila ay inaasahang makakarating na sa Curacao, isang lungsod sa gitnang rehiyon ng Mall Chile, makalipas ang 1 minuto. Ang oras ng paglipad mula sa Planchon Pass, papuntang Curacao, ay karaniwang 11 minutes, ngunit makalipas lamang ang 3 minutes ay nag-radio ang copilot sa Santiago Air Traffic Control, na sila ay overflying na sa Curacao, at paliko na sa Hilaga. Humingi siya ng pahintulot para bumaba. Pinahintulutan naman sila ng air traffic controller, na bumaba sa 3,500 meters. Ang hindi nila alam, lumilipad pa din sila sa ibabaw ng Andes Mountains, dahil sa kakulangan ng radar coverage. Sa hindi malamang dahilan, hindi nakita ng mga piloto ang VORDME navigation radio ng eroplano, na nagpapakita ng bearing at distansyang 60 hanggang 69 km na layo pa, mula sa kanilang kinaroroonan sa kanluran ng Planchon Pass, hanggang Curacao Radio Beacon. Ang dapat sanang paliko sa Hilaga papuntang Pudahuel Airport sa Santiago, Chile, matapos makatawid sa Andes Mountains, ay hindi nangyari. Nagkaroon ng turbulence, tumunog din ang ground collision alarm. Tinangka ng mga piloto na makaangat sa altitude na 4,200 meters pataas, sa timog na Tagaytay ng Glacier Cirque, ang lambak na nabuo ng glacial erosion. Pero, makadalawa o 3 beses din na hinampas ng eroplano ang bundok. Naputol ang kanang pakpak ng sumunod na banggaan. Napunat ang tail cone. Nang matanggal ang tail cone, kinuha nito ang likurang bahagi, kabilang ang 2 hanay ng mga upuan. Tanggali, baggage hold, vertical stabilizer at horizontal stabilizer. 3 pasahero na sina Gaston Pastumor, Alejio Hunay, at Guido Magri, ang navigator na si Ramon Martinez, at ang flight attendant na si Joaquin Ramirez, ay agad na nawala kasama ang seksyon ng buntot. Tuloy-tuloy ang mabilis na arangkada ng eroplano, pasulong at paitaas. Hanggang sa tumama ang kaliwang pakpak nito sa bato at naputol. 2 pang pasahero ang nahulog mula sa nakangangang butas sa likuran. Sina Daniel Shaw at si Carlos Valeta. Ang pinaka-body ng eroplano o fuselage ay bumagsak sa snow mula sa taas ng 2,379 feet pababa. Sa bilis na 350 km/h, bumangga ito sa isang snowbank at biglang huminto. Ang mga upuan ay pumalas mula sa sahig, at kumilapon sa harap ng bulkhead ng fuselage. Nadurog sa matinding impact ang cockpit. Naipit ang 2 piloto sa pano instruments, na agad na ikinamatay ni Colonel Julio Cesar Caridas. Napiga naman ng mga upuan sina Dr. Francisco Nicola, ang kanyang asawang si Esther Nicola, si Mrs. Eugenia Corrado, at si Fernando Vasquez. Kritikal naman ang co-pilot na si Lagurara at na-trap sa durog na cockpit. Natagpuan siya ng ilang pasahero at hiniling niya sa mga ito na hanapin ang kanyang pistola at barilin siya, dahil sa sobrang hinagpis ng kanyang kalagayan. Ngunit tumanggi ang pasahero. 33 pasahero ang nanatiling buhay, bagaman marami ang kritikal o malubhang na sugatan. Parehong nabali ang mga paa ni Arturo Noguera, dahil sa pagtaman ng mga upuan pasulong sa bulkhead. Sina Roberto Canessa at Gustavo Servino, parehong mga estudyanteng medikal, ay mabilis na umaksyon at unang ginamot ang mga pinakamay malubhang kalagayan. Si Nando Parado, ay nagkaroon ng bali sa bungo at nanatiling comatose, sa loob ng 3 araw. Si Enrique Platero, ay may isang piraso ng metal na nakaipit sa kanyang tiyan. At nang maalis ay may dalang ilang pulgadang bituka. Gayunpaman, agad siyang nagsimulang tumulong sa iba. Sinubukan nilang kontakin ang sinuman, gamit ang pilot radio, pero hindi na ito gumagana. Ang fuselage ng eroplano, na may natitirang sukat na 8 feet by 10 feet, ay tuluyang huminto sa cirque ng Glacier de las Lagrimas o Glacier of Tears, sa taas na 11,710 feet, sa Malargüe Department, ang lalawigan ng Mendoza, Argentina, sa bulubunduking pagitan ng Chile at Argentina. Ang eroplano ay huminto sa layong 80 km mula sa silangan ng nakaplanong ruta nito. Agad na naabisuhan ng Chilean Air Search and Rescue Service o SARS na hanapin ang bumagsak na eroplano.
4 na eroplano agad ang nagsimulang naghanap, batay sa huling iniulat na posisyon nito sa koridor ng Quirco, mula Angostura hanggang Santiago. Nakarating na din sa media ang balita ng nawawalang Uruguayan Air Force Flight 571. Hindi mahanap ng mga opisyal ng SARS ang saktong pinabagsakan ng eroplano. Kaya, humingi na sila ng tulong sa Andes Rescue Group of Chile. Lingid sa kaalaman ng mga pasahero at ng mga search team, na ang flight ay bumagsak sa Argentina, bago pa man tumawid sa Chile. Nakita ng mga survivor ang ilang eroplanong pang-rescue sa himpapawid, sa pinagbagsakan ng kanilang eroplano. Pero, dahil sa kapal ng nyebe, na halos kapulay din ng natirang fuselage ng eroplano, ay hindi sila makita. Sinubukan din nilang gumamit ng lipstick na nakuha nila sa mga bagahe, upang ipangsulat ng mensahe ng SOS sa bubong ng fuselage. Ngunit kapos lamang ang kulay nito. Gumamit din sila ng mga bagahe sa paggawa ng cruise sa nyebe, sa pag-asang makikita ito ng mga rescuers. Pero, nabigo lamang sila dahil hindi ito makita ng mga rescuers. Pumutok ang balita sa media, at sa buong otoridad. Sa pinagsamang puwersa ng Argentina at Chile ay nagpatuloy ang paghahanap sa kanila. October 14, unang gabi. 5 pasahero pa ang namatay. Sina Co-Pilot Lieutenant Coronel Dante Hector Lagurara, Francisco Abal, Graziela Augusto Gamaila de Mariani, Felipe Mapurian, at Julio Martinez Lamas. Inalis ng natitirang 28 survivors ang mga sirang upuan at iba pang debris, para gawing isang magaspang na silungan. Gumamit sila ng mga bagahe, upuan at nyebe, para isara ang likurang bahagi ng fuselage. Maging ang mga bangkay ng kanilang kasama ay kanilang niyakap, pananggala sa sobrang lamig ng buong magdamag. Kinabukasan, madiskarteng gumawa si Fito Strout ng solar poured water collector, na may sheet metal na nakuha niya sa ilalim ng mga upuan. At para iwas bulag, nag-improvise din siya ng sunglasses, gawa sa putol na berdeng plastic sun visor ng cockpit, at sa pagtahi ng mga pirasong brass strap, gamit ang electrical wire para gawing holder. Ginamit nila ang mga woolen seat cover para panatilihing mainit, at upuan bilang mga snowshoe. Si Marcelo Perez, ang team captain ng rugby team, ang siyang namuno sa lahat. Pagkaraan ng 3 araw October 17, ay nagkamalay si Nando Parrodo. Labis ang kanyang pighati nang malaman niyang namatay ang kanyang ina, at malubhang nasugatan ang kanyang 19 years old na kapatid, si Susana. Inalagaan niya ito ng husto para maisalba sa kamatayan. Ang natitirang 28 survivors ay walang kaalaman at karanasan sa anumang high elevation training survival. Kaya, nahirapan sila sa trahedyang kanilang kinakaharap sa Andes Mountain. Kulang sila sa mga first aid, mga damit, mga kagamitan, at mga pagkain sa malamig na panahon. Kaya, nang gabing bumagsak ang temperatura sa negative 30 degrees Celsius, lahat sila ay nangatog sa sobrang lamig. Ahora sale. Agárrame fuerte la panza. Ayuda! Bukod sa matinding lamig, problema din nila ang pagkain. Meron lamang silang naipon na kakarampot na pagkain mula sa mga bagahe. May nakolekta silang 8 chocolate bars, 3 small jars ng jam, lata ng tahong, lata ng almonds, kapirasong dates fruits, ilang pirasong candy, dried plums, at ilang bote ng wines. Pinaghati-hati nila iyon sa lahat, na tumagal lamang ng 1 linggo. Wala kasing kahit na anumang nabubuhay na halaman at hayop sa lugar na iyon. May pagkakataon pa nga, na kahit na cotton mula sa upuan, at leather ng sinturon at ng sapatos, ay kinain na din nila. Nagdulot lamang ito ng karamdaman sa karamihan. Kinain din nila ang kanilang sariling balat, na nagbabalat dahil sa iba't ibang impeksyon at malnutrisyon, ngunit hindi ito sapat. Sinubukan din nila Numa na maghanap ng makukuhanan ng pagkain. Ngunit, hindi pa man sila tuluyang nakakalayo, hindi na nila maaninag ang kinaroroonan ng fuselage ng kanilang eroplano. Maaring rason din kung bakit hindi din sila makita ng mga rescuers. Nagpasya na lamang silang bumalik. Patuloy pa din silang naghanap ng makakain, pero wala kahit na anuman doon,
kundi aluminyo, plastic, yelo, at bato. Matinding gutom at lamig ang kanilang naranasan. Karamihan na din sa kanila ay sobra nang nanghihina. Maging ang kanilang iniihi ay kulay itim na din. Kailangan nila ng protina at lakas para makasurvive. Hanggang sa mapag-usapan nila ang pagkain ng laman ng tao. Naging matinding diskusyon ang nangyari, kapwa moral at relihiyon. Lahat kasi sila ay sagrado katoliko. Malaking kapistanganan ito sa kanilang pananampalataya. At ang pagkain ng laman ay haantong sa walang hanggang kapahamakan. Para maalis ang pangambang iyon, ang lahat ay nagpahayag ng kanilang pasya na kumain ng laman ng tao, maging sa kanilang laman sa sandaling sila ay pumanaw, nang walang anumang reserbasyon, guilty, at pananagutan. Suwesyon na tinanggihan ng mag-asawang Javier at Liliana Methol. Ang mga naka-reserve na bangkay ng kanilang mga kasamahan, mga kaklase, mga kaibigan, at mga kamag-anak sa yelo, na kanilang minsang iniyakan, at ngayon ay kanilang kukuhanan ng laman. Kasagsagan ng gabi, October 21, Day 9, tuluyan na ding binawian ng buhay si Alfonsina Querosio o Susana, ang nakababatang kapatid ni Nando, dahil na din sa sobrang pinsalang natamo sa katawan, sa sobrang lamig, at sa gutom. Pinangunahan ni Roberto Canessa ang paghiwa sa laman, gamit ang isang tipak ng basag na salamin ng windshield. Siya din ang nanguna sa paglunok sa unang bukol ng laman ng tao, na kasing laki ng posporo. Sinundan nito ng iba, ngunit ang ilan ay nanatiling tumanggi. Makataong sinimulan ng magpinsang Sprout, ang pagsasaayos ng mga bangkay. At ang taong responsable sa pagputol ng karne sa maliliit na piraso, at ang pagpili ng bangkay, ay hindi kailanman siniwalat. Pinrotektahan naman ni Nando Parrado ang mga bangkay ng kanyang ina at kapatid, upang hindi ito kainin. Pinatuyo nila ang laman sa init ng araw upang mas madaling kainin. Ang iba, isinasama ito sa bunton ng nyebe para maiwasan ang lasa nito. Noong una, ay nag-aalinlangan silang kainin ang balat, kalamnan at taba, ngunit sa huli ay kumain din sila ng puso, baga, at maging ng utak. Maging ang mag-asawang Methol din, na unang tumanggi ay napakain din sa huli. Natagpuan nila ang isang maliit na AM transistor radio, na nakajam sa pagitan ng dalawang upuan ng eroplano. Nag-improvise si Roy Harley ng mahabang antena gamit ang electrical wire mula sa eroplano. At sa 11 days nila sa bundok ng Andes, ay narinig nila sa radio ang malungkot na balita, na nag-call off na ang rescue mission sa kanila. Wala silang nagawa kundi madismaya, umiyak, at manalangin. Nawalan na sila ng pag-asang ma-rescue. Tanging sa sarili na lamang nilang paraan, kung paano sila makakaligtas at magsusurvive. October 24, Day 12. Pinagpatuloy nila Numa, Gustavo, at Daniel ang paghahanap sa kalahating parte ng eroplano, sa pag-asang makakahanap sila ng baterya, para baka sakaling magamit ang pilot radio. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang mga bangkay nila Gaston Costumol, Ramon Martinez, Joaquin Ramirez, Alexis Jaunier, Guido Magri, at Daniel Shaw, ang pinsan din nila Faito at Eduardo Strap. Inabutan na sila ng gabi at ng sobrang lamig. Nakasurvive sila, at bumalik ng walang natagpo ang baterya. October 29, Day 17. Habang tulog ang karamihan, isang napakalakas na avalanche, ang lumagasa at tumama sa fuselage. Agad na napuno ng nyebe at yelo ang loob, na may taas na 1 metro sa kisame. Nabaon ang karamihan, habang ang ilan naman ay agad na iniahon. Mabilis na kinuha ni Nando Parrado ang bakal sa luggage rack. Ginamit niya ito upang buksan ang windscreen para makalanghap ng sariwang hangin. Patay agad ang 8 tao. Kasama sa mga namatay sina Sergeant Carlos Roque, Juan Menendez, Diego Storm, Enrique Platero, Gustavo Nicolich, Daniel Maspons, Liliana Methol, at ang team captain na si Marcelo Perez. Nabaon sila sa loob ng 2 araw. October 31, naghukay sila sa exit tunnel mula sa cockpit ng eroplano paibabaw. Pero, sinalubong lamang sila ng isa pang hagupit ng yelo, kaya, napilitan silang umatras pabalik ng fuselage.
Nakulong pa uli sila sa loob ng 3 araw. Sa pagkamatay ni Marcelo Perez, si Daniel Fernandez at ang magpinsang Eduardo at Fito Strauch, ang gumalili sa pamumuno ng grupo. Muli nilang kinain ang mga laman ng kanilang mga bagong yumahong kaibigan, na kasamang na-trap sa loob, ng ilaw at may bahid pa ng dugo. Naanigan nila ang liwanag sa may gawing cockpit ng eroplano. Sa sobrang desperado ni Numa, pinit niya itong binuksan, at tinadyakan hanggang sa mabasag, na naging sanhi ng pagkasugat ng kanyang paa. Nakalabas din sila matapos ang 4 na araw na pagkakakulong. Tulong-tulong nilang hinukay ang nabaon na fuselage ng eroplano. Napagdesisyonan ng mga natitirang survivors, na muling tahakin ang malamig na kabundukan para makahanap ng tulong. Determinadong gawin iyon ni Roberto Canessa, at Nando Parrado, pero hindi ang iba, dahil na din sa kanilang kakayahang pisikal. Kaya, napagpilian sina Numa Trucati, at Antonio Vizinton, para sumama sa kanila. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay, hindi na kinaya pa ni Numa ang sugat ng kanyang paa na naimpeksyon. Kaya, nagpasya na lamang siyang mag-isang bumalik sa fuselage. Habang ang tatlo ay nagpatuloy pa din sa paglalakbay. November 15, sa paglalakbay ni Canessa, Parrado, at Vizinton, ng 1.6 km patungo sana sa kanluran ng Chile. Pero dahil sa napakalaking bundok sa kanlurang gilid ng Glacier Cirque, ay nagpasya silang tumungo pa silangan. Natagpuan nila doon ang bahagi ng buntot ng eroplano na halos buo pa. Nakakuha rin sila ng mga bagahe na may isang kahon ng tsokolate, 3 meat patties, isang bote ng rum, sigarilyo, dagdag na damit, comics, ilang gamot, at higit sa lahat, ang baterya ng eroplano. Sa kaparehong araw din iyon, namatay si Arturo Noguera. Sinundan naman ito ni Rafael Echevarren, matapos lamang ang 3 araw, dahil sa komplikasyon sa sugat. Ang baterya ay may bigat na 24 kg. Masyadong mabigat para iakyat panaog at pababa sa malamig na bundok. Kaya, bumalik sila sa fuselage para i-disconnecta ang radyo, at ibalik ito sa seksyon ng buntot, kung nasaan ang baterya. Umaasa silang mapapaandar nila ito para makatawag ng tulong. Dala din nila ang mga nakuha nilang pagkain. Sinama nila si Roy Harley sa kanilang pagbalik, na may bahagyang kaalaman sa electronics upang tumulong sa proseso. Lingid sa kanilang kaalaman, ang avionics ng eroplano ay nangangailangan ng 115-volt AC power. Habang ang baterya mula sa tail section ay mayroon lamang 24-volt DC, kaya nawasak ito. Nakakita din sila ng mga waterproof na tela, na tumatakip sa air conditioning unit ng eroplano. Dismayado silang bumalik sa fuselage. Kailangan nilang ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa kanlurang gilid ng Glacier Cirque. Sa paniniwala na nasa pagitan lamang ng mga matatarik at malalamig na bundok na iyon, ang kabihasnan ng Chile. Magagamit nila ang waterproof na tela, pananggalas sa lamig. Si Carlos Paz Rodriguez ang nanguna sa pananahi. Gamit ang electrical wires at mga waterproof na tela, nakagawa sila ng sleeping bag. Sa mga sumunod na araw, gamit ang maliit na transistor, nakasagap sila ng impormasyon sa muling pag-resume ng search and rescue sa kanila ng gobyerno. Pero, di gaya ng una, hindi na sila naging excited sa pagkakataong ito. November 29, mayroon pa ring 17 survivors mula sa pag-crash. Si Antonio Tintin Vizintin, ay nagsimulang kumuha ng mga pictures ng mga kasamahang survivors. Nagawa pa din ng ilan ang ngumiti sa kabila ng sobrang miserable nilang kalagayan. Pero, matapos makumplito ang sleeping bag, December 11, day 60, tuluyan na ding pumanaw si Numa Trucati, dahil sa komplikasyon ng kanyang sugat sa paa. Siya, ang pinakamamahal ng grupo, at pinakahuli sa mga namatay. Alam ng mga natitirang survivors na kailangan nilang ipagpatuloy ang paghahanap ng tulong, bago pa man silang lahat ay unti-unting mamatay. Sa katagalan ng kanilang pamamalagi sa malamig na bundok ng Andes, ay nagbago din ang panahon. Bahagyang lumipas na ang taglamig at tumirik na ang araw. Magandang panahon para simulan muli ni Roberto, Nando, at Tintin ang paglalakbay. Kinailangan pa rin nilang akyatin ang matarik na bundok.
ang malakas at malamig na hangin sa magdamag, at ang tila walang katapusang nyebe, sa milya-milya nilang daanan sa bahagi ng Argentinian Andes Range. Sa wakas, ay narating ng tatlo ang pinakatuktok na bahagi ng bundok. Nakita nila ang bulubunduking baybayin ng Chile, nagugugol pa ng mahigit sa 10 hanggang 12 araw. Pero, kapos na sila sa pagkaing dala, wala nang atrasan ito. Kaya, para mapanatili ang supply ng pagkain, nag-volunteer si Tinti na bumalik sa crash site, at hayaang maipagpatuloy ni Nando at Roberto ang paglalakbay. Tinahak muli ng dalawa ang hamon at lamig ng kabundukan. Sa ika-7 araw ng kanilang paglalakbay, nakatanaw sila ng mga berdeng bulubundukin, indikasyon na merong nabubuhay doon. Narating nila ang Valley Waterfalls, na nagdudugtong sa Rio San Jose hanggang sa Rio Portillo, ng Rio Azufer ng Los Maitenes, Chile. Nagpatuloy sila sa pagbaba sa kahabaan ng ilog. At sa mga sandali din iyon, nakatanaw na pala sa kanila si Sergio Catalan, isang Chilean na mangangalakal sa kabilang dako ng ilog Azufer. Napasigaw sa sobrang galakang dalawa. Sa wakas, sa mahabang panahon ng pagtitiis at mga hamon na kinahaharap nila sa malamig na kabundukan ng Andes, sumikat na din ang pag-asa na sila ay maligtas. Hindi sila magkaintindihan ni Sergio, dahil sa ingay ng malakas na agos ng ilog. Kaya, bumalik si Sergio kinabukasan, inihagis ang kapirasong papel at lapis patungo sa kanila. Agad na sinulat ni Roberto ang kanilang pagkakakilanlan. Galing ako sa eroplanong bumagsak sa kabundukan, Uruguayan ako. 10 araw na kaming naglalakad. May mga kaibigan pa akong sugatan sa kabundukan. 14 pa silang sugatan. Wala na kaming pagkain at inumin. Nanghihina na kami. Kailangan niyong pumunta doon para kunin kami. Nang mabasa ito ni Sergio, agad niya itong pinadala sa police headquarter ng Puente Negro, na siya namang agad pinarating sa Chilean Army 19th Infantry Regiment Colchagua, sa San Fernando, na siya namang nakipag-ugnayan sa punong tanggapan ng Army sa Santiago. Samantala, kanya namang pinuntahan ng dalawa sa timog bahagi ng Ilog Azufer, at dinala sa nayo ng Los Maitenes, sa Termas del Flaco. Pinakain niya ang dalawa at kinukop, hanggang makarating ang magandang balita sa mga lokal at international media, at dinagsa sila. Agad na nagbigay ang Chilean Air Force ng 3 Bell UH-1 helicopters, upang tumulong sa pagliligtas. Dinala nila sa headquarters ang dalawa, para ma-interview at ma-cross-check ang kanilang kalusugan. Malaki ang binagsak ng katawan ni Roberto Canessa, kaya si Nando Parrado na lamang ang sumama sa mga rescuers, para ituro ang saktong kinaroroonan ng 14 pa nilang kasama. Lumipad ang 2 helicopters, habang naiwan naman ang isa bilang backup. Habang nasa himpapawid, nakita ng piloto ang lawak at ang hirap na tinawid ng dalawa, upang humingi ng tulong. December 22, 1972. Day 71. Dumating sa crash site ang mga Bell A-1 helicopters ng hapon. Dahil sa altitude at weight limits, kalahati lang ng mga survivors ang nagawang isakay ng 2 helicopter. Kinabukasan, December 23, 1972, makalipas ang 72 days. Bumalik ang mga helicopter rescuers sa crash site, para tuluyan ng iligtas ang natitira pang mga survivors. Silang lahat ay dinala sa ospital ng Santiago, para sa pagsusuri, at ginamot para sa altitude sickness, dehydration, frostbite, sirang buto, scurvy, at malnutrition. At sa loob ng 72 days buhat nang bumagsak ang Uruguayan Air Force Flight 571, sakay ng 45 passengers sa nagyayelong kabundukan ng Andes. 16 na lamang sa kanila ang nakasurvive, at nagbalik sa kanilang mga pamilya, ina, ama, kapatid, kasintahan, at mga anak. Pinagkaguluhan sila ng lahat ng mga tao doon at ng mga miyembro ng media. Maaaring ang kasagutan sa katanungang, bakit sila lamang ang nakaligtas, ay lighter ng kanilang sigarilyo, na kung sana ay maagap nilang naisip na ang apoy at usok nito, ay makakapukaw ng pansin sa mga rescuers na magliligtas sana sa kanila ng mas maaga. Subalit, huli na. Ang makasaysayang survival tragedy na tinawag na Andes Flight Disaster. Ang pakikipagsapalaran nila.
Roberto Canesa, Gustavo Servino, Eduardo Strauch, Álvaro Mangino, Fernando Parrado, Antonio Vicentín, Pedro Algorta, Alfredo Delgado, Roy Harley, José Luis Inciarte, Ramón Sabella, Javier Metol, Carlitos Miguel Páez, Roberto François, Daniel Fernández, Adolfo Strauch. Ay makatutuhanang kwento din ng Miracle Survival, ang The Miracle of the Andes.